Praise God. Indeed, Jesus never fails. Lagi po siyang may kalakasan, hindi po siya nagbabago, noon, ngayon at magpakailanman. Muli isang magandang umaga sa bawat isa. Good morning to all. Hello. Binigyan niyo na ba si Jesus ng wonderful smile and greetings na magandang morning, Lord? Amen. It would be good for us to start the day thinking about the goodness of God. God is good all the time, and He will always be. Muli, isang magandang umaga po sa ating po mga kapatid na kapiling po natin ngayon, face to face. At the same time, doon sa ating mga kapatiran, kaibigan, kakilala, kamanggagawa, kapwa lingkod sa gawain ng Panginoon, kapuso, kaagapay, ano man ang tawag ng bawat isa sa atin. Isa pong magandang umaga online sa ating pong mga kapatid na nasa kanilang mga lugar, kinalalagyan o kanilang mga tahanan. Good morning po. It is a blessed Sunday morning that God added unto our lives. Amen. Purihin Diyos. Muli po tayong tumayo in the presence of God. I hope na tayo pong lahat ay masiglang umawit sa Panginoon. Salamat sa tatlong amen. Apat, umabol pa. Amen. Praise God. You know, alam ng Diyos ang kalagayan ng bawat isa sa atin. Hindi natin pwedeng itago yung katotohanan that God knows everything. God knows all of us. Alam ng Diyos, kilala niya tayo . Bawat galaw at pagkilos po natin, hindi pa tayo nagsasalita, alam na ng Diyos ang lalabas sa mga labing iyan. Alam ng Lord ang ating kalagayan. Alam ng Panginoon laman ng ating isip. Alam ng Diyos kung saan siya nakaluklok sa puso ng bawat isa sa atin. Sabay nasa labas ng puso, nasa pintuan, nasa kusina, nasa kwarto ng puso natin, o nandun sa nagmamayari sa kabuong buhay natin. God knows everything because He is the one who created us. He is the architect of life. In Him we live, in Him we move, in Him we have our being. Kung meron man pong dahilan kung bakit pa tayo humihinga, because of God's goodness, mercy, grace, and forgiveness. Because God loves us. Ayon ng Diyos na tayo bigo. Pero gayon pa man, aminin natin, may mga pagkataon tayo nabibigo. But somehow God's goodness is always there. Present lagi siya. Hallelujah. If you have your Bible, please turn it on in the book of Isaiah. Andiyan po yung aking PowerPoint. Chapter 40, verse 27 to 31. Isaiah chapter 40, verse 27 to 31. I hope you have your Bible with you. Amen. Ito po ang ating mababasa. Why do you say, O Jacob, and speak, O Israel, my ways is indeed from the Lord, and my just calm is passed over by my God. Have you not known, have you not heard, the everlasting God, the Lord, the creators of ends of the earth, neither fails, never fails, or nor weary. His understanding is unsearchable. Why do He gives you power to the work, to be worked, to the weak, and to those who have been no might, He increases strength. Even the youth shall fail and be weary, faint and be weary. And the young man shall utterly fail. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Pinagpala na po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan sa salita. Tayo pong lahat ay muli pong magpasalamat, dumulog at manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Indeed, Father God, creators of heaven and earth, Ikaw ng Diyos, na siyang magbigay ng buhay, na siyang lumalang sa amin. Marahil, marami pong pagkakataon sa buhay namin, Panginoon, na hindi ka namin inuuna. Umaga pa lamang, marami na pong bagay sa aming isipan na nag-uunahan. Lord, Ikaw po ba'y madalas naming inuuna? Kung hindi po, Panginoon, patawarin mo kami. Forgive us for failing to understand who You are and how important You are to us, O God.
Lord, sa umagang ito, hayaan mong sambahin ka namin. Hayaan mo pong ito namin ang aming kalooban, kaisipan sa iyo po lamang at wala na pong iba. Bagamat, Lord, alam mo po, Panginoon, laman ng aming isip. We are bothered with so many things in this world, with so many problems we have. Lord, we are bothered all, even tonight, O God, at this point in time, we are bothered by so many issues of life. But Lord, we want to focus our hearts and minds to you alone. At this very point in time, Lord, speak to us. Heal our hurts. Heal our pains, O God. Heal our ailments and sicknesses and diseases. Give us strength that comes from you, Father, in the name of Jesus. Lord, give us the power to overcome trials and difficulties in life. Bigyan mo kami ng kapangyarihan upang mapagtagumpayan po ang mga problema at pagsubok ng buhay. Ama, napakabuti mo sa amin. Ito po'y panibagong araw na dinagdag mo sa aming pumbuhay. We're so thankful, O Lord, for this wonderful moment, wonderful, good, sunny Sunday morning, O God, of worship, of service to you. Father, we ask for forgiveness. Humingi po kami ng tawad sa aming pagkukulang. Bigyan mo kami ng kalakasan, tagumpay din naman. At gayon din, dalayan ko, Lord God, ang mga salita mo na yung pagbubulayan ngayong umaga. Magbigay po ito ng kalakasan, tagumpay at kapangyarihan sa amin upang mapagtagumpay namin ang aming pong tinatahak na buhay. Pag aming isang journey in this world, O God, we pray for your provision, guidance, leading. We pray for your promises to be fulfilled in our lives. We pray, Lord God, to embrace us with your holy presence. With the empowerment of the Holy Spirit, empower each and every one. Enlighten us, O God, in the name of Jesus. Make use of your humble servant as a channel of your blessing, Father. In Jesus' name, Panginoon, gamitin mo ang buhay ng iyong banglingkod. Inaamin ko, Diyos, wala po akong wala po akong kalakasan. Kung wala ka, O Diyos, sa aming pong buhay. Panginoon, papurit, pasalamat sa iyo. Huwag mo pong hayaan na uwi ang bawat isa sa amin, malungkot pa rin. Bagkus, Lord, fill our hearts and mind with blessing that you have prepared for us to be received this morning, O God. We pray and we thank you so much, O God, for the wonderful thing that you have already prepared for us to be received tonight. Father God, all the glory, honor, and praise belongs to you. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Glory to the Father, glory to the Son, glory to the Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you alone. In Jesus' name, everybody say amen. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Kayo po'y makakaupo na in the presence of our mighty God. Hallelujah. Praise God. Niisip ko kung may problema ba sa salamin ko, problema na yung paningin ko. Nahirapan na magbasa. Anyway, that's part of life. Bakit ko inumpisa ng ganon? Alam niyo tayo, umaga pa lamang, marami na tayong problemang dala. Sa mundong ito, hindi po mawawala yun. Well, kung ayaw niyo na magkaroon ng problema, hilingin kay Lord, kunin na kayo. Ganun lang kasimple. Bakit? In the presence of God, there is no more pain, sorrow, nor sickness and diseases. Kasi sa presensya ng Diyos, wala na ito. Kaya lang may dahilan po ang Panginoon kung bakit pa rin tayo humihinga sa mga sandaling ito. God has a reason and God has a purpose. God has a mission for us to accomplish. Meron pa rin mission ng Diyos sa bawat isa sa atin. Isipin po natin, meron pong layunin ang Diyos. Pero medyo bago ito sa marami sapagkat ang layunin po iniisip ng marami patungkol sa kanilang sarili at hindi po ang Diyos. Be reminded of this, God is the owner of life. Ang Diyos po may-ari ng buhay ng bawat isa sa atin. Ako po yung nasa digdig na ito, hindi ho dahil sa akin, dahil po sa Diyos. Be reminded of that. Kasi kung saganang akin ang buhay, di sana lahat ng gusto ko, gawin ko na. Kaya magagawa ko kasi. Hindi nga ganun eh. May limitasyon tayo. Gusto natin magtagumpay. No one among us, sa right thinking natin, sa tamang pag-iisip, ang mabigo sa buhay. Pero batid natin, may kabiguan tayong dala. Hindi ko po alam kung anong bigatin dala-dala niyo ngayong umaga, but I do believe you have burdens and trials and difficulties, problems. Insurmountable ones. Marami yung problema niyo, parang bagang kung pwede lang pang mag-exchange gift ng problema eh. Ipagpalit na lang natin sa iba eh. Tingnan niyo katabi niyo, nakakangiti pa rin ba yan? Sige po. O nagpipretend na lang gumingiti siya. Sometimes we pretend to be good, di ba? Minsan, kamusta ka na, pastor? Eto, mabuti. Pero sa totoo, feeling natin hindi. We pretend, parang balat kayo na lang para lang masabi na, oh, okay ako. Kasi pride sticks into our hearts. We cannot be. Sabihin, hindi natin magawa yung maging totoo at tapat sa sarili natin, sa Diyos at sa ating kapwa. Sino dito may mga problema? Magsabi ng praise the Lord. Oh, wala kayong problema. Mababa. Praise the Lord! Pero naniniwala, sino dito naniniwala sa kabila ng kanyang problema, uwi siyang may solusyon na siyang dala-dala? O di mo, tatlo lang praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God.
we believe. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon ng renewed in strength. Renewed in strength. 3 things to consider dito po sa ating talatang binasa. Una, anong ibig sabihin ng renewed strength? Pangalawa, anong promise ng Diyos? Pangatlo, sino ang recipient ng mga bagay na ito? Gustong-gusto natin agad yung pangatlo. No? Sino ba tatanggap ng mga bagay? Sino dito gustong bonus? Ay, salamat. Ilan ayaw na. Sumobra siguro bonus ni Lord, no? Pero mamaya na yung bonus. Trabaho muna bago bonus, di po ba? Puro bonus, ayaw mo magtrabaho. Tamad ka, gustong sumeldo. Sabi ng Bible, ang mga tamad, huwag pakainin. Pero lumulusog ang maraming tamad. Mas mataba pa doon sa mga nagsisipag, di po ba? Wala niya sa Bethel. Purihin ng Diyos. Salamat sa 3 palakpak. Hallelujah. Ang tanong ganito, sa kabila ng ating panglulupaypay, nakaranas tayo nito. Panghihina, karamdaman. Sino dito sinisipon? O di man lang kailanman nasipon o inubo? Abay, bilib ako sa kapatid kung ikaw yun, isang nilalang na hindi man lang hinika o hinatsing o naubo. Tayong lahat, we're suffering pain physically. Bata, matanda, marunong mangmang, mayaman at mahirap. Lahat tayo suffering from pain. Part ng buhay yan eh. Ang sabi nga ng Panginoon, in this world you shall face a lot of troubles, a lot of difficulties, a lot of burdens and hardship. Kagabi nga, nagbuhat lang ako ng isang sakong semento. Dati kaya kong 2 buhatin. 2 sako nung panahon ng kabataan ko. Pati yung 50 kilos, kaya kong buhatin yung bigas na yan. Na-deliver ko yan. Pero ngayon, sabi ko kay Sister Rene, bakit bumigat ng semento? Papa, hindi nagbabago kilo niyan. Hindi ko na mabuhat, hindi ko na mayangat. Given na po yan. Bakit? In this world, you shall experience a lot of pain. Di po ba? Marahil ilan sa inyo, hindi na masayang akit hagdanan. Pero po rin ang Panginoon, nakagawa ko pa rin. Pero darating araw, aalalayan na lang tayo. Given na po yan. Huwag nating isipin na tayo po sa mundong ito, manatiling malakas. Kasi may mga sandali, tayo nalulupaypay. Sino dito strong? Sino dito weak? Just be honest. Just be honest with God. Kasi lahat tayo nakakaranas ng bagay. Gusto natin magtagumpay. Hindi lahat ng pagkakataon nagtatagumpay tayo. We fail. We fail in understanding the purpose of God. We fail to understand our families. Kaya may pagtatalo. Maraming relasyon ngayon wasak at sira. Hindi maayos na nagsasama. Bakit? Because they fail to realize and understand each other. Nakalimutan nila yung commitment, nakalimutan nila yung covenant, nakalimutan nila yung communication, nakalimutan nila si Christ, who is the center of everything that we have in this world. Dapat si Kristo ang sentro ng relasyon, si Kristo ang sentro ng pamilya, si Kristo ang sentro ng lahat. Ang sabi ng inawit ng choir, tamang-tama sa message, Jesus never fails. Ang Panginoon hindi po kailanman nabibigo at bigo. Nung ilagay ng Diyos yung mga mata sa tamang lagalagyan yan, hindi bigo, hindi nagkulang ang Diyos, hindi nagkamali ang Diyos. Nagkamali po ba ang Diyos? Sabi ng isa pastor, bakit hindi naglagay ng Diyos ng isang mata sa likod ng Panginoon? Tingnan nyo, kung may mata po sa likod nyo, okay, sino pong gustong may mata siya sa likod? 2 mga tala, nahirapan natin tumingin sa tama eh. 3 pa, dami pa. Hello, kaya hindi na po ba tayo? Tama lang, di po ba? Tama lang. Kasi gusto ng Diyos, focus yung ating attention. Focus to God, to ourselves and to people and the people around us, pamilya natin. Pero bigo ang marami dyan. At huwag na natin i-exempt ang ating sarili. Many times we fail. From the very start of life until now, we fail. I myself, may mga kabiguan po ako. Feeling nyo, pastor, lakas-lakas, no? May mga pagkakataong malakas, may pagkakataong mahina. And I admit that to God. Be honest with Him. Be honest. Ang sabi nga ng Panginoon, humble yourself in the sight of God and God will lift us up. Magpakababa ka sa harapan ng Diyos, itataas ka niya. Amen, tataas ka niya. So dito po sa ating pong binasang talata, ang tanong saan ba nanggagaling ating kalakasan? Bakit kailangan natin ng kalakasan? Why we do need strength? Dito pong bibigyan pansin muli ang talatang ito. Balikan natin po, ating pong paybayin po. Hallelujah. Pag-aralan natin sandali itong verse na to. Okay. Verse analysis. Ang sabi roon, why do you say, O Jacob, and speak, O Israel, my way is hidden from the Lord? Ito po'y kalagayan po ng Israel na inihayag ni Isaiah, propeta Isaiah, na para bagang nagsasuffer ng Israel dyan eh. Nagkukulang sila. They were in bondage. Bondage of sin and bondage ng mga kalaban nila, kaaway nila. So nagdurusa.
Ito yung bayan pinili ng Diyos. Wala pong naiwan sa mga Kristiyano na bakit, sabi niya, Pastor, bakit naman ako yung maborn again? Ang dami kong problemang hinarap. Hindi nagbabagong problema pa rin nandiyan sa mundo. Napansin mo lang problema sapagkat ipinapaalala sa atin ng Diyos na meron siyang kakayanang pagtugon sa problema natin. Kaya lang sabi dito ni Isaiah, my way is hidden from the Lord. Bakit mo sinasabi? Sa Tagalog, may Tagalog yung version. Para, ayan. Sabi, Israel, bakit ka nagrereklamo? Sino dito nagrereklamo? Masama bang magreklamo? Yes and no. Yes, pag masama loob mo. No, pagka medyo may tanong ka. And you are wondering why does this thing happen to us. Hindi naman masama magreklamo eh. Lord, bakit mo mainit-init? Ang init-init. Tapos sasabihin, Panginoon, buti nga mainit. Mamaya, lalamig. Nagreklamo ka rin. Saan sila nagreklamo? Tila di pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo. Bothered by so many things in this world. Sino po dito may kabalisahan? Alalahanin sa buhay. Lahat po tayo. Inaalala natin pamilya natin. Inaalala natin pagka tumaas yung bagyo, umabas yung baha. Sino dito binaha? Praise God! Hallelujah! Wala po yung sa karanasan namin ni Sister Nene. Talaga naman ho. Ako po, lumusong po hanggang dito. Nilakad ko ang ilang kilometro para makarating ng bahay. Malabon Dampalit. Lugar po na nawawala po sa mapa pagka high tide dyan. At yung gawain po, kapag umaga, high tide sa gabi po namin ginagawang service. Kapag sa gabi ang high tide, so umaga po, nag-a-adjust po kami. And the people are so engrossed to that situation. Kaya nagiging normal na buhay namin yun. Sa bahanan, ako po ay nagkaroon alipunga, pinworm, lahat ng sakit baha. Buti na lang hindi po na leptospirosis. Hindi pa uso kasi nung leptospirosis eh. Medyo maraming uso ngayon. Ang daming uso ngayon. Pati yung COVID na uso ngayon. So yung mga virus na yan. Noon po hindi pa. Ibig sabihin, parte na ng buhay yan. Pero ang tanongin dito, magrereklamo ba ako sa Lord? Ay dumating sa punto na nagtanong ako, Panginoon, marami naman lugar. Bakit dito ba ako dadalhin maglilingkod sa lugar na ito? God has a purpose and God has a clear plan for us. At nakita ko po yung galaw ng Diyos. At nakita ko yung big picture ng layunin niya sa buhay ko. And to that, I do thank the Lord and I do glorify God sa punto na yan. Kapatid, sino po dito may alalahanin? Anong dapat niyong gawin sa alalahanin niyo? Alagaan, bihisan, ayusan, pakainin. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, cast all your cares upon the Lord, for the Lord cares for us. Kaya lang hindi ito naranasan ng Israel. Parang ang feeling nila, iniwan sila ng Diyos. Ang sabi po dito, hindi inalalayan sa kapiyang naranasan. Inapi sila, parang, Lord, nasaan ka? Inaapi ako. Nasaan ka, Lord? Dito pa, sabi rito, nagreklamo sila. Bakit? Lord, nasaan ka? Hindi mo pinapasin aking kalagayan, aking kabalisan. Hindi ba nyo nalaman? Di ba nyo narinig na itong si Yahweh ay walang hanggang Diyos? Tumagot na ang Panginoon sa verse 28. Ano sabi? Hindi ba nyo nalalaman? Don't you know understanding? Napakahalaga po ng laman ng ating isip. Ang topic of sa Bible study, healthy mental health. Healthy mindset. Healthy mind. Kamusta na yung laman ng ating isip? Healthy pa ba yan? Kasi pagka hindi healthy yan, apektado yung physical, apektado yung spiritual, apektado yung bumbuhay natin. Halimbawa, kapag laging isip puro reklamador, reklamo, maging reklamador kang tao. Meron po kang kilalang reklamador. Bakit? Kasi madalas na may isip niya, magreklamo. Magreklamo. Pag may pagkain, nagreklamo sa pagkain. Chicken na naman? Wala na bang iba? Pag itlog na naman. Di ba? Ano ba talaga dapat? Di ba dapat? Tapos pagka marami namang ulam, pag kinain, hindi ko na-appreciate ang lahat kasi kinain ko lahat eh. Bakit hindi mo isa-isahin, di ba? Isa dito, isa pa, isang araw ganito, isang araw ganito. Kung pwede lang yung Sharon Cuneta, baon lahat yan eh. Kaya lang, anong problema po? Ang problema po ay understanding, yung mindsetting natin. Tingnan nyo, pag alaman ng isip natin puno ng mga bagay na may kinalaman sa Diyos, magiging makadiyos ka. Totoo yun. Lagi mong binabasa ang Bible, inuunawa, kinakabisa ito, laging laman ng bibig mo yan. Tulad mga talata ng Bible, mga verses that will address the needs of our lives, daily needs. Kasi ang salita ng Diyos puno-puno ng mga pangako yan di po ba? Kaya tanongin ganito, anong pinapasok natin sa isip natin? Umaga pa lamang cellphone ang laman ng ating isip. Nasa may cellphone ko, kinakapanan natin. Anong inuuna natin? Balita, kape, message ng ating sweetheart, kuno, ano pa? Kaibigan, kakilala. Pero how about the message of God sa buhay natin?
Do we thank the Lord? Lord, thank you for this one. Good morning, Jesus. Laman ba ng isip natin yung kanina? Kasi kapag hindi, kung anong laman ng isip yun, magdidikta ng inyong desisyon sa buhay. Mindsetting. Sabi dito, hindi ba nyo nalalaman? Di ba nyo naririnig? Importance of learning, understanding, importance of listening. Hindi nyo ba narinig? Ang sabi ng Bible, faith cometh by hearing. Ang pananampalataya nagsisimula sa pakikinig at makikinig lamang tungkol kay Kristo kung minangal tungkol sa Panginoon. Kaya pakikinig, napaka-importante. Sino po may karanasan na makarinig? Even our deaf, ministry for the deaf, hindi deaf ministry, ministry for the deaf, ang tawag namin kasi deaf ministry, mga ministerium pipe. Paglilingkod, yan. Pakikaway, mga kapatid. Ayan. Ating po mga kapatid, doon po sa taas, may nag-i-interpret sa kanila. But they're listening keenly. By means of what? By means of sign languages. Yun po, yun. So, may paraan po ng pakikinig. Giving importance to the message of God. Nasabi ng Panginoon, hindi ba nyo narinig? Ano doon? Na itong si Yahweh walang hanggang Diyos. Na siyang lumikha ng buong daigdig, na siyang hindi siya napapagod sa isipan niya walang nakakaunawa. Binanggit ng Panginoon dito yung hindi siya napapagod. Bakit? Kasi naranasan po ng Israel, napagod na sila. Pagod sila physically, napagod sila spiritually, pagod sila mentally. Hindi nila lang gagawin. At maging ang Diyos, sinisisi nila, Panginoon, nasaan ka? Sa panahon, yung pangako ba di namin naranasan? Sa panahon ito, ng kalagayan namin sa buhay na punong-puno kami ng problema at pagsubok, where are you, God? Hindi namin madama yung presence mo. Alam niyo po, ang presensya ng Diyos hindi po nawawala kahit na may naramdaman ko hindi. Kasi wala po sa damdamin yan, sa pananampalataya. Ang damdamin nagbabago. Minsan masaya ka, minsan nalungkot. Pero ang Diyos hindi nagbabago kailanman. Ano sabi rito? Ang sipan niya walang nakakaalam, nakaunawa. Una, pag-usapan natin, the meaning of renewed strength. The meaning of renewed strength. Next slide, please. Sundan nyo na lang ako sa aking message para, what is meaning of renewed strength? Ano ibig sabihin ng renewed strength? Ano ibig sabihin nito? Unless we understand and we admit yung tutuloy nating kalagayan, bilang tao, ang tao po, sabi ng science, ang tao po tinawag ng Homo sapiens. Yung mga science teacher dito. Ano ibig sabihin ng Homo sapiens? Simple, meaning yan, creature of having an understanding and thinking. Thinking creature. Nilalang na may kakayanang mag-isip. Sa sobrang talino ng tao sa pag-iisip niya, ang layo na nararating natin. Di po ba? Sino ba mag-aakala? Ang TV ngayon, dinidikit na lang sa dingding. Dati, aparador yan. May bintana pa yun. May pintuan pa yun eh. Sino nakaranas noon? Di ba? May 4 na paa. May mga paa ang TV noon eh. Di ba? Tapos tube ang ganda nun. Black and white pa. Tapos pinanood ng kapitbahay sa bintana natin. Nagkisilip sila. Bakit? Bihira meron yan. Di po ba? Sino mo magkakala na gano'n? Narito yung computer age na. Sino mo makakala na pati buwan naabot ng tao? Pati outer space, pinakikialaman ng tao. So sobrang talino ng tao, pati malalim na karagatan, gustong arukin, gustong sisirit. At yung pinakalawak na kalawakan, gustong abutin at tuklasin. But even though, wisdom ng tao, meron pong mga failures yan. Maraming tanong na hindi niya rin kayang sagutin. Bakit? Kasi ang understanding limitado. Halimbawa, ano mangyayari bukas? Walang matalinong kayang sagutin yan. Meron po ba? Sino po ito marin talino dito? Pastor, ang tali-talino niya. Sige nga, tanungin mo siya. Kailan siya kukunin ng Diyos? Hindi niya kaalam. Kayo, kailan kukunin ng Panginoon? Alam niyo po ba? O, matalino kayo, di ba? Matalino. Matatalino ka taga Bethel. May mga tanong nga lang, hindi natin masagot. Okay, may mga tanong hindi natin masagot. So, ibig sabihin, may limitasyon tayo. Unless we admit that we have limitation, hindi natin makikita ang kalakahalagaan ng new renewed strength. Katulad kahapon, sabi ko, Mama, hindi ko na kaya. Tulungan mo na ako. Bakit? Ibababa namin sa sakyan yung isang sako ng semento. Sabi ko, inadmit ko, Panginoon, talagang katotohanan po ito. Bagamat pinalalakas mo ako, pero yung reality, tumatanda tayo. Amen. Hindi po kalabaw lang tumatanda. Sabi sa kapatid, tumatanda ka. Bakit? Habang ang araw lumilipas, tumatanda tayo. Hindi naman tayo bumabata eh. Amen. Yun ang realidad. Pero sa isang banda, mayroon promise si Lord. Gusto niyo din promise si Lord? Pakinggan niyo yung mensahe hanggang sa matapos ito. May promise si Lord eh. Okay. So, renewed strength. Ano ibig sabihin ng renewed strength? Okay. The Old Testament is full of example of God's people placing their trust in Jesus and God
and finding strength in their weaknesses. Si Moses, nung hawak-hawak niya yung tungkod, tatawid sila sa dagat, hinawi ng Diyos, napagod siya, nangawit siya. So tinulungan pa siya ni Joshua ng kanyang mga kasama para lang huwag bumaba yung kanyang kamay. Kasi habang bumababa, natatalo sila sa kanilang digmaan. So merong tumaas, nagtaas. Ibig sabihin, he needs help. Though Moses do have an idea how to follow the Lord's purpose in his life, tinaas niya yung tungkod niya eh. Pero may mga pagkataon nanghihina din siya. Mga kapatid, wala pong lingkod ng Diyos na hindi nanghihina. Nalulupay-pay at minsan bumabagsak, nagkakamali, nagkukulang. Bakit? We're all men. Lahat po tayo tao na may limitasyon. May kahinaan. Hello, sino dito hindi nagagalit? Purihin ng Diyos kung hindi ka nagagalit, kapatid. Anghel ka. Kaya lang, anghel, kahit na anghel, nagtatampo, may prideful na anghel eh. Diba? Kakaiba ka, Diyos ka. Pero Diyos nagagalit din eh. So may limitasyon tayo. Sino dito hindi nagkakasakit? Sino dito may karalaman, karunungan, may kalakasan? Maliban po natanggapin natin yung realidad na ito. Even Samson, the strongest man. Alam yung sekreto ni Samson? Hindi. God's strength. God's strength sa pamagitan ng kanyang buhok. Sino dito may mahabang buhok? Sige nga, magbuhat nga katulad kay Samson. Hindi niya magawa, di ba? Hindi dyan ang sekreto nun. Ang sekreto nun, yung kalakasan ng Diyos ay sa kanya. Blinas siya ng Panginoon eh. So nangyari nun, wala pong may kakayanang gumapi kay Samson. Kaya lang dumating po yung pagkakataon na natukso siya. Si isang nakaakit-akit na bakit kilala nyo? Si Delilah. Hindi daw si Laila, si Delilah. Kaya dahil doon, binanggit niya yung sekreto ng kalakasan niya. At gumawa si Delilah ng paraan para niloko din siya. Putulin ito, nanghina siya. At nung siya ay, nung maputol yung kanyang buhok, umalis yung kalakasan ng Diyos sa kanya. Remember this, read your Bible, umalis yung kalakasan ng Diyos sa kanya. Hindi niya nagawa yung dapat niyang gawin. Alam niyo, may mga pagkakataon po kailangan nating unawain ang katotohanan ito. Even those people do have strength, may kalakasan sila, pero dumating sa kanila yung failure nila sa buhay. David fails God. David fails God. David fails God. Nung magkaroon siya ng relasyon kay Bathsheba, he fails God. Nakita niya yung consequence nito, yung bagay na yun. Sino pang may failure? Marami pong mga karakter sa Bible, in the Old Testament, mababasa niyo, naging failure sila. Failure sila. Many kings na tinawag ng Diyos, naging failure sila. Even si Solomon fails God in that sense. Kaya nangyari kay Solomon, nagkaroon siya ng kayamanan, sabi niya, at the end of his life, sabi niya, vanity, vanity, vanity. Lahat pa lang ito, walang kabuluhan. Walang saysay. Walang kwenta, walang kwenta, walang kwenta, walang kwenta. Tapos doon sa last chapter ng Book of Ecclesiastes, sinabi niya roon, alalahanin mo ang Diyos hanggang bata ka pa. Baka dumating pagkataon, hindi mo na siya mapaglingkuran. Hindi na ka makakit sa hagdan, hindi mo na mabitbit yung timba ng punong-puno ng tubig, na yung igibin, mga bagay na hayaan mong paglingkuran mo ang Diyos sa panahon na ikay malakas pa. Paano nababasa mo pa ang Bible? Huwag yung kailang bulag ka na, saka mo babasahin, pipilitin mo basahin ang Biblia. Kapatid, tayong lahat may panghihina. Amen. Sino dito nakaranas pagbagsak? Bumagsak ka sa exam, bumagsak ka sa interview, bumagsak ka sa trabaho mo. May mga pagkakataon na ganun. We fail. Bakit? Kasi hindi tayo perpekto. By God's grace, we are saved. Sa biyaya po, wala pong matuwid ni isa sa atin. Wala ni isa. Walang perfect. Amen. Hallelujah. Walang perfect. Hallelujah. Thank God. So, marami pa pong halimbawa ang banal na kasulatan patungkol sa mga tao na na-realize nila na ang kalakasan nila ay hindi sa kanila, kundi sa Diyos. Now, renewed strength. Ano bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, panibagong lakas, panibagong sigla. Kasi bakit? Kasi hindi ka magkakaroon ng panibagong sigla kung hindi mo aminin na nanghihina ka. Right? Hindi ka pagagalingin ng Diyos kung hindi mo aminin may sakit ka. Kasi hindi ka lalapit sa Kanya at hingin
pangailangan natin unless we understand who we are, unless we understand our conditions in His presence. Kasi ang Diyos naman alam niya naman ang lahat Alam niya ang lahat. Ang sabi nga rito, paki-reflect mo, anak, yung verse. Yan. Hindi niyo ba nalalaman, itong si Yahweh walang hanggang Diyos. Eternal siya. Samantalang tayo may limitasyon. Mayroon ngang wakas ang buhay natin Nagpapatunay lang po, may weakness tayo. We cannot even prolong our life dun sa scheduled date ng Diyos sa ating death. Death is inevitable. It will happen to any one of us. Ang kamatayan po'y tiyak at mangyayari sa buhay natin. At sino nakakaalam nito? Wala. Pwede nga lang i-prolong Kami kagabi nag-uusap si Pastor Bill, si Sister Lawrence, si Sister Nene. Sabi niya, kung aabutin pa ng 20 years ng buhay na, salamat sa Panginoon. Sana abutin pa. 80 na kami noon. Sabi ko, Lord, maikli na lang pala yung panahon namin sa mundo. Kung hanggang 80 lang kami, 20 years na lang. O less than, 18 years na lang. So, bye-bye na lang. Kung pwede ko lang i-prolong Kung pwede 300, kailan pag 300, ano na kay tsura ko noon? Parang nilamutak na kuluyang, kuluntoy na ako noon, di ba? Parang una-unahan lang yan Nauna kami. So, bahala na yung bagong henerasyon, yung henerasyon, ang makinabang doon sa ating mga pinagpapagalan. Pero sa isang banda, life is short in this world. Maikli lang ang buhay na sa mundong ito. Kaya sabi dito, walang hanggang Diyos. Ibig sabihin, unawain natin ito, na ang Diyos na ating pwedeng lapitan ay walang hanggang Diyos. May Diyos na walang hanggan, samantalang tayo may hangganan. Ano sabi rito? Siya lumikha ng buong daigdig. If He is the God who created everything, mundong ito nilikha ng Diyos, how much more siya lumikha ng buhay natin? How much more siya po yung lilikha ng solusyon sa problema natin? Niwala ba kayo ron? Pinakikilala dito ang Diyos na ito na lumikha ng lahat ng bagay. Ang tanong meron ka bang kakayahan likhain ng lahat ng bagay? Di ba wala? May limitasyon tayo. May kahinaan tayo. Di po ba? Sabi niya ba, nainggit ako, yaman-yaman niya. Bakit lahat ng mayaman masaya? Sa totoo lang, marami mayaman lungkot. Anong lungkot nila? Tanungin niyo po ng mayaman. Sino mayaman sa inyo? Tanungin niyo. Wala naman dito nun. Kaya huwag niyo tanungin. Tingnan niyo, mas masaya ako kayo, nakangiti kayo, di ba? Bakit? Naalala ko, meron akong kakilala. Sabi ko, Pastor, ano ba problema? Rehistro daw na 10 niyang sasakyan, pinoproblema niya. Bakit naman, buti na lang, problema ko isa lang. Isa lang problema ko sa 10. Tapos marami pa po, marami sa problema. Problema anak niya, problema, pati yung laking bahay na pinagagawa niya, problema niya. Paano daw matatapos yun? Ang laki-laki sa pinagawa mo, bakit hindi mo lang liitan? Hindi mo lang gawing bahay ng gagamba. Joke lang. Joke lang. Late ang problema mo. Tingnan nyo, sino gusto malaking problema? Habang lumalaki, sabi ni Solomon, habang lumalaki kayo man, dumadami daw ang pangailangan at pag-aalala ng tao. Yun po naman Nung binagyo kayo, ang dami yung pinoblema, di ba? Aakatin yung refrigerator niyo. Ako, naranasan ko yung adrenaline. Nung umaangat na yung tubig, yung rep namin, siyempre, pinagpagaran nyo yun, ma-purchase yun. So, tapos babae na lang. Sabi ko, Lord, tulungan mo po ako mabuhat ko itong, ano bang cubic feet yun? 10 cubic feet na refrigerator. Gano'ng kalaki yun? Taas yun. Pero nabitbit ko, nabuhat ko yun. Hanggang sa unti-unti kong hinakbang sa hagdanan. May angat lang, wag lang mabaha. Adrenaline sa biyaya ng Panginoon. Sabi ko, bakit ko naakat ito? Lord, salamat po. Nung ibababa ko na, dahil tulungan niyo ako, makapatira. Tawag na ako ng tulong. Bakit? Kailangan ko rin ng tulong Nagpapahiwatig lang na may mga bagay sa buhay natin na akala natin kaya natin, subalit hindi pala. Hindi natin intindihan. Ang tulong ng Diyos nandun pala. Ang sabi po ng Bible, huwag mo alisin. Sabi dito, lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Wow. Bakit kailangan nyo ng kama? Upuan. Di ba? Silya. What is rest? Why do we need rest? Ang sabi nga ng Panginoon 127 ang awit, 127. Agang-aga gigising, gabing-gabi na akong matulog. Bakit may pagtulog? Kasi kailangan natin pagpahinga. Sabi ng Bible, agang gigising, agang tulog, pinagpapahinga ng Diyos ang kanyang mga mahal. So kailangan natin nakapahinga. Bakit napapagod tayo Napapagod tayo physically. Napapagod tayo mentally. Napapagod tayo spiritually.
Sa abundant espiritu ng buhay, there is weakness, there is faint in us. Sabi nga ng Bible, maging kabataan doon, napapagod eh. Sabi mo kanina, sa talatang binasa natin. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya, walang makakunawa. Take note of this. God never fails. God never fails. Tell that to Satan. Satan, God never fails. Ang Diyos ko, hindi kailanman mabibigo. Amen. Jesus never fails. So, first, the meaning of renewed strength. Maliwanag to sa atin. Pag renewed strength, binagong kalakasan. Nang hina ka, nang lupay, kailangan mo ng kalakasan. Pag binigyan ka ng Diyos ng kalakasan, nagkakaroon ka ng renewed. Ang tawag doon, bagong lakas. Panibagong sigla. Amen. Sino dito na kailangan ng panibagong sigla? Hallelujah. The promise is this. Tuloy natin. Pagkatapos the promise, tingnan natin yung pangako ng Panginoon. Yung talata, next slide please. Sabi ng Panginoon, He gives power to the weak. Take note. He gives what? To whom? To the weak. Unless we admit that we have weaknesses, paano natin matatanggap yung power ng Diyos? Meron tayong sariling lakas? Yes. Kasi nilikha ka ng Diyos na may kalakasan. Kaya mong lumakad? Yes. Pero dapat mong isipin, in Him we live, in Him we have our being. Sa Tagalog, siya nagpapakilos, gumagalaw, nagbibigay ng sigla ng buhay natin. Sino daw? Ang Diyos pa rin. Kung bakit ko nagagawa pa rin tumayo, bagamat ko minsan nagbe-vertigo na po ako. Pero salamat sa Panginoon, nakapagdadrive pa ng maayos. Praise God. So, age doesn't matter. Ika nga, sabi ng marami. Pero in reality, age matters a lot. Amen. Age matters. When you're aging. Yan, aging. So, sabi dito, and to those who have no might, He increases strength. Kalakasan. Hindi lang po tumutukoy sa physical ito. Alam niyo, minsan nalungkot, no? May mga tao po na nasa banig ng karamdaman, nasa ICU ngayon. May tubo, may mga lahat ng gadget na sa kanya. Wala nang lakas. Minsan may dinalaw po sa Veterans Hospital, isa po sa ating asawa ng ating pastor na nandoon, pinag-pray po namin. So, wala na siyang lakas. Sabi niya, Pastor, palakasin lang ako ng Panginoon, maglilingkod ako sa Kanya. Patuloy ako maglilingkod. Naglilingkod din sa pero patuloy ko sa kailang hindi niya na magawa. In that sense, kahit yung desire mo maglingkod sa Panginoon, kung wala ka na ng lakas, hindi mo na magagawa ang bagay na yun. Po ba? Pero sabi rito, pakireflect muli, those who have might increase strength. Ang may hinat mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Pagod ka na ba sa problema mong dala? Pagod ka na ba sa buhay mo? Pagod ka na ba sa pasan-pasan mong pangailangan sa buhay? Pagod na naman physically. Pagod ka na ba? Mentally. Sino dito hindi makatulog kahit isip? Marami po ngayon yan. Maraming sakit. May sakit po, mental disorder. Depression. Patungo sa mental disorder and depression. Stress. Sino dito hindi na-stress? Wala. Aminin natin. Life is full of stress. Mga teacher, life is full of stress. Teaching is full of stress, right? So, bakit ang buhay yun eh? Ang sabi rito, kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nalulupay-pay, youth, young people, listen. Huwag niyo ipagmalaki lakas niyo. Minsan hindi kayo natutulog na eh. Pero darating araw, susukli ito sa inyo. Tatanggap niyo yung consequence ng bagay na yan. Hello? Meron kong kausap, naging pastor naman siya. Praise the Lord, naging pastor siya. Pero bago nangyari yun, naging manginginom siya, addict siya, ganito. Pero nung tumatanda na siya, sabi niya, Pastor, salamat nakilala ko pa kay Lord. Pero in reality, sabi niya, kaya lang yung naranasan kong mga buhay ko noon, parang nagsasuffer ako ngayon physically. Bakit? Yung kanyang panalita, yung kanyang behavior, yung kanyang paglakad, lahat, at yung karamdamang dala niya ngayon. Bagamat Christian na siya, nagpapasto na siya. Pero yung sabi niya, aminin ko, ito yung consequence ng mga bagay na nakaraan na hindi ko pinahalagaan yung aking lakas at buhay ng aking kabataan. Listen, youth.
Ang kabataan do'y napapagod din. Alam mo, dumadami po ang bilang ng mga youth ngayon nagpapatiwakal. Mas marami po nagpapatiwakal na young people kaysa sa mga older people. Why? Hindi kayang tanggapin ng isip. Yung mga solusyon, yung mga problema dumarating sa kanilang buhay. Nanlulupaypay, nangihina. Nangihina. Sino dito in love? At nabasted kayo? O, nanlulupaypay kayo? Sorry. Sino man dito nagtagumpay? At paghakbang ninyo, pagdating sa dulo, bigo rin pala kayo. Kasi part na ng buhay yun eh. Sabi niya sa pastor, saan ako nagkamali? Ay, awit na yan. Kasi nga daw, mali yung pinili niya. Kasi nga mali, kasi hindi mo iniisip na pahalagaan ng katwiran at pananaw at unawa ng Diyos sa buhay natin. Before we decide on issues and matter, think about ano yung nasa isip natin. Kung ang mga bagay na may kinalaman sa prinsipyo ng Diyos nasa isip natin, we will decide rightly, godly ang decision mo at maka-Diyos ito at magbibigay kalwalhatian sa Kanya. Pero pagka hindi, at the end of the day, makikita nyo, ma-realize natin, mali pala ako. Bakit? We fail to realize the importance of understanding the wisdom of God as God's wisdom. Kaya sabi dito, napapagod na lulupaypay. Amen. So, ang tanong ay ganito. Ano yung promise? Ito yung promise. But those who wait on the Lord shall renew their strength. Those who wait on the Lord shall renew their strength. Meron strength pala, at then may renew. Pag sinabing, re-repress niya. I-renew niya, babaguhin niya. Yung kalakasan, ibabalik ng Panginoon. Higit pa yung kalakasan. Sabi dito, they shall mount up wings like eagles, and they shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Sa Tagalog, lilipad sila na parang agila. Alam niyo paano lumipad ang agila? Nagsusor lang naman siya, hindi siya nag-struggle eh. Di ba parang nakadipa lang, tapos nag-glide lang siya. At the top of this world. Di ba? Tapos nakikita niya yung wonder ng creation ng Diyos. Sabi ko, iba pala nasa ibabaw ka. Pag nasa aeroplano ka, pagka nandun ka sa window side ng airplane, makapansin mo, yung vastness ng mundo. Hindi mo nga makita kung saan ang lugar na pupuntahan mo eh. Hanggang sa, pag bumababa, lumalaki. Pag nasa taas ka, lumalawak yung views nyo. Alam nyo, tanaw ng Diyos from east to west, from in and out ng buhay natin eh. Kasi He's above us. Once God strengthen us from out of our weaknesses, we will experience yung ganung bagay. Nagaglide ka lang sa problema mo. Pero kapag ang kalakasan mo, doon ka magtitiwala, yung lakas mo lang magaglide sa'yo. Ang tao po, ang kanyang limitasyon. Kung ano ka, nakikita mo yun lang. Hindi ko nga nakikita sa likuran nito. Ano nangyayari sa kabila? Pero ang Diyos, kita lahat yan. Tumatagos dyan. Kita niya sa ibabaw ang lahat na nangyayari sa buhay natin. Ang sabi ng Panginoon, ito promise niya. Promise niya, they shall mount up wings like eagles. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi napapagod. Wow! Ibig sabihin, they run. Alam niyo, ang buhay natin sa mundong ito is a marathon. Life in this world is a journey. Ang buhay natin sa mundong ito ay paglalakbay. Siguro, kami po ay nasa halfway through na. O kaya, beyond the halfway through, two-third na ng aming paglalakbay. Ang tanong po ay, hanggang saan ito? Hanggang sa finish line. May finish line po tayong dapat tinatanaw, mga kapatid. Pagod ka na ba? Sino po dito tatay? Tatay. Nanay. Ano yung pagiging tatay, nanay? Habang panahon, habang buhay. Pagod ka na ba sa pagiging nanay? Pagod ka ba sa pagiging tatay? Sa balita, inupuan niya yung anak niya, pinatay niya. Nabalitaan yun, nakarang araw. Bakit? May problema. Adik na pala. Tapos problema pa sa buhay, hindi pa nakayanan. Nagselos sa kanyang asawa. Yung asawa naman, iniwan siya. Lumayas muna sandali. Tapos ginawa, iniwan yung bata. Ang ginawa ng malaki sa tatay, sa kanyang anak, inupuan. Pinatay. Wow. Napagod na sa buhay. Parang ang buhay wala ng kwenta. Nandamay pa ng iba at mahal pa niya sa buhay. Alam niyo, marami po na yung decision sa mundong ito na mali, na hindi natin alam, damay po ang ating pamilya.
Damay po yung ating salita, damay po yung ating mga mahal sa buhay. Bakit? Marahil napapagod ka na. Ano sabi ng Panginoon? They shall run and not weary, they shall walk at hindi manghihina. Tingnan niyo po, kailan ito mangyayari kapag yung kalakasan doon ng Panginoon sa atin? Taglay. Hindi ka manghihina, hindi ka malulupaypay. Sa panahon ng pagsubok, pwede kang umangat. Sa panahon ng pwede kang lumakad. Hallelujah. Alam niyo, 17 years namin nag-suffer kami doon sa flood na yan. Sabi ko, Christina, Ma, tinan mo, yung iba na babahala na. Parang tayo sanay na. Sanay na kaming bahain, sanay na kaming yung bang umakit sa bubong, sanay na kaming maglimas. Yung maglimas ka na ng binahang bahay, yung magamit mo na nabasa, patutuyuin mo. Naranasan namin yung bago kaming kasal, no? Pagdating namin sa bahay, wala na gusto ng kapitbahay namin isagip yung mga gamit namin. Kaya lang, sarado yung bahay. Sabi, Pastor, pasensya na po, hindi namin nasagip. Kasi sinagip din namin ang mga ariyan. Kaya lang mapansin namin, lubog na yung bahay nyo. Sinikap namin iligtas anumang bagay. Hindi namin po nagawa. Pag uwi namin ng gabi, kasi bumabag yun, high tide, tinabayin pa ng high tide, wala na. Lahat ng pati mga libro ko. Kaya nahirapan kami ibilad yun. So, nagdikitan ba? At yung tubig baha, kahit anong linis mo, wala na. Magmamarka na yun. Mamarka na yun. Minsan may mga mark pa rin sa dingding. Ay, hanggang dito ba? Hanggang dito. Huwag mo na markahan pa siya. Hanggang bubong na eh. Hanggang bubong ng baha. Kaya mapapansin nyo sa lugar na yun, yung kalsada tumaangat, yung bubong, handles pantay na ng kalsada. Yung bahay, mababa pa rin. Yun ang kalagayan. So, sabi ko, Panginoon, Lord, salamat po. Bakit? Napagtagumpayan namin sa biyaya ng Diyos. Sa ng lakas namin, sabi, iwan na namin ito. Kaya lang, God's grace, God's mercy and love for people, love for ministry. So nagpatuloy kami maglingkod sa Panginoon. Anong kalakasan? Hindi galing sa amin. Hindi galing sa amin. Galing sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, please, ibalik mo ulit, anak. Huwag mo nang tatanggalin sa screen. Kasi hindi naman ako dapat i-highlight. Highlight mo sa They shall walk in that pain. Sila lalakad ng hina. Pansinin niyo po ang tatlong bagay na ito. Lilipad silang tulad ng agila. Tayo'y lilipad tulad ng agila. Hindi mapapagod. Hindi manghihina. Panginoon, pwede ba yun? Posible. Sinabi ni Lord eh. Siya nagsabi ng Diyos, mismo nagsabi nun. Naranasan ito ng mga alagad ng Panginoon, naranasan ito ng mga lingkod ng Diyos, nung maging sa lumang tipan, maging ng bagong tipan. Naranasan nila yung kaliwan at kagalakan ng paglilingkod sa Panginoon. Amen. And then, ito po yung recipient. Sino bang pwedeng magkaroon nitong kalakasan na ito? Who will receive the promise? Lahat ba pwedeng tumanggap nito? No. Does all men in this world can receive this promise? No. Kasi particular, specific si Lord yan. Okay. Talata, verse 31. Tuloy natin. But those who wait on the Lord. Sige po, next slide. But those who, balik mo doon. Yan. Sabi dito, my grace is sufficient for you. Ito yung sabi ni Paul. Sabi ni Pablo ganito. Alam niyo kalagay ni Paul? Narinig niyo na ito eh. Sa maraming pagkakataon. Si Paul, may sakit siya. Turn in the place ang tawag sa Bible noon. Tinik sa laman. He prayed for that God will heal him. Pinagpray niya ito na sa pagalingin ng Panginoon. 3 times niya pinagpray. Si Paul ito lingkod ng Diyos, super spiritual siya. Kung babasahin niyo yung Bible, talagang kakaiba yung karakter ni Paul. Iba yung kanyang personality. Iba yung kanyang giftings. Pero dumating sa kanya isang mabigat na pagsubok. Nagdurusa sa physically. May thorn in the flesh. Ang sabi ng Bible, ganito. Bigay slide nyo na yan. Okay? Ito sabi niya, nag-pray siya sa Panginoon 3 times, pero hindi siya tinugon ng Diyos ayon sa kanyang gusto. Pero in spite of that event, ang sabi niya dyan, but he said to me, sabi ng Diyos sa kanya, sa kanyang kahilingan. Sabi niya, Lord, pagalingin mo naman ako sa karamdaman ko. I-expound ko lang, Paano ako makapaglilingkod pag may sakit ako? Sabi ng Panginoon, ganito, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Maging si Paul, na-realize niya, yung power ng Lord is available in moment of weakness. Sino din mahina? Nanghihina ka? Pwede mong maranasan kapangyarihan ng Diyos, kalakasan niya. Kasi sabi ng Panginoon may grace, yung grace niya. Grace is unmerited favor. Ibig sabihin,
Pagka pinaburang ka ng Diyos, sino ka man, ano man kalagayan mo, ano man itsura mo, maganda ka man, pangit ka man, sa mundong ito. Pero pag ang grace ng Lord dumapo sa iyo, may power ka matatanggap. Yung salitang grace, powerful po ito. Because God is gracious, full of grace ang Diyos eh. Magkamali ka lang, patatawarin ka yan. Tao, pagka nagkamali ka, sorry na lang. Gagantihan kita. Pero ang Diyos hindi eh. He is full of grace, full of mercy, full of love. Kaya sabi rito, tingnan. My power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. So, ibig sabihin nito, sabi niya, may sakit ako. So, pagmamalaki ko, Panginoon, sa karamdaman ko, lagi kitang naranasan ng biyaya mo. Sabi ni Paul, for the sake of Christ, then I am content with weaknesses, insult, hardship, persecution. Sa Tagalog, ninyo, may Tagalog slide to, nak. Wala? Okay, yan. Tignan nyo, may weakness din pala to. Mabagal siya. Okay. Ang sabi rito, ganito ang kanyang sagot, ang pagpapala ko'y sapat sa lahat ng pangailangan mo. Sapat pala ang pagpapala ng Diyos. Ano pangailangan mo ngayon? Sapat ang pagpapala, sapat ang biyaya ng Lord, sapat ang pagpapala, sapat ang pagpapala. God's grace is enough. God's grace is enough. God's grace is enough. God's grace is enough. God's grace. Can we say that God's grace is enough for me? God's grace is enough for me. God's grace is enough. Lord, God's grace is enough for me. Sino dito papuntang langit? Because of God's grace. Hallelujah. Sino dito naniwala sa pinatawag siya ng Lord? Because of God's grace. Sino dito humihinga? Because of God's grace. Bakit sumisikat ang araw? God's grace. Bakit ang available pa rin yung hangin hinihinga natin? God's grace yun. Kumakain dito ang agahan, tanghalian at tapunan pa rin. Kumakain pa rin ba kayo? Gracious siya Diyos kasi. Grace. Sabi dito, ang pagpapala ko'y sapat sa pangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Ang layo, no? So, ayaw tumabin ng mahina. Kasi mahina siya eh. Hindi siya nakatabi. Kaya, buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kainaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. So, he learned to understand yung weakness ko, Panginoon, ako po'y walang lakas. Kaya, Lord, sa kakulangan ng aking lakas, ikaw ang aking kalakasan. Nare-realize niya, naintindihan niya ngayon ang Panginoon sa buhay niya. Alam niyo po, kasalanan ng siyang gumagapi upang wag natin makakita ang kabutihan ng Diyos. Bakit? Light na kasi ang dating ng tao sa kasalanan ngayon. Ang kasalanan pa, ginagawa naman, okay na yan kasi ginagawa naman ng lahat. No. Isa sa kahinaan po natin, dapat po natin tanggapin, yung tayo po'y laging nagkukulang, nagkakamali. At kailangan natin biyaya ng Diyos. Yan po ba? Sino dito may asawa na? Pakitaas ang kamay. At nagsisising bakit yan ang pinakasalan ninyo? Bakit sila? Ba't tinatawa? O may weakness. Weakness of choosing what is right. Sana, Lord, ginabayan mo kami, Panginoon, yung perfect partner. Walang perfect partner sa mundong ito. There is no such thing as perfect partner. Wala kayong makikita nun sa mundong ito. Bigo kayo makita yan. Kapag pag-asawa perfect, hindi na kayo perfect. Hindi na rin siya perfect kasi gugulo buhay niya. Gugulo ng buhay niyo. Kaya lang ito po yun eh. At sabi ng Bible, ganito, yung commitment natin, nagkukulang talaga. We're not so committed to God and to even our relationship in this world. But rather, think about God. Sabi rito, dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako'y mahina, kutyain, pahirapan. Tingnan nyo, usigin at magtiis. Sapagat kailangan ako lalong mahina, saka naman ako laging malakas. So, na-realize niya, yung kalakasan, in the moment of weak, yung kagalingan sa panahon ng karamdaman, you who believes na God will heal him. Nawala ba kayo? Let's admit na tayo may kakalingan. Kasi hindi ka pagalingin ng Lord kung hindi mo admit na may karamdaman ka eh. Lord, bulag po ako. Lord, nanghihina po ako. Nagkamali po ako. Paano ka patawarin, Lord, kung hindi ka aamin na kasala ka? Ganun lang naman yun eh. At kung may pride tayo sa mundo, God would not bless us. Hindi tayo pagpalain ng Diyos. So clearly, the promise not for all. The promise are for those people who wait upon the Lord. Those people who wait upon the Lord. Ang sabi po ng Bible, pakibalik niyo next slide.
Matatapos na po tayo. Next. Yung last slide. Yan na ba? Last slide na yan? Okay. Balikan niyo yung promise, yung Isaiah chapter. Yung pinaka-main 31 na yan. The promise. Yung shall renew their strength, mount up wings like eagles, ang pinakasusi niyan, yung salitang wait on the Lord. The bottom line and the key to gain renewed strength that comes from God, so that we can surmount as high as an eagle, run and will not faint, and walk will not weary, to those people who wait upon the Lord. Ano ibig sabihin ng wait upon the Lord? Paano ba ito? Wait means may tinatanaw ka. May inaantay ka. It has something to do with what? Future yan eh. Pag inaantay ba kayo, nakaraan na? Inaantay ko yung kahapon eh. Pwede ba yun? Ano ginagawa mo yun? Nag-aantay ako, Pastor. Ano inaantay ko kahapon? Kasi hindi ko naranasan yung nangyari kahapon. Wala ako kahapon. Hindi mo na mahintay yung kahapon. Ang hinihintay natin in the future, di po ba? Tama ba ako? What we're waiting for is something that is not yet happened. Darating pa lang. To wait on the Lord means to wait on His hand in dealing with our issues and problem. As I wind up, asan ba yung mga musician natin? Puna kayo dyan. Waiting for God is to look forward, expecting something, desiring that the Lord would send strength. Ibig sabihin, to look forward, yung wait on the Lord, yung tanawin mo yung sa dako doon. The reason why God has placed two eyes in front of us, not in back of us, for us to focus our attentions very well on the issues that are most important. Upang mai-focus natin ang ating paningin doon sa mga bagay na mahalaga. Kasi kung saan nakatuon yung paningin mo, mahalaga sa yun. Di ba? Kung nakatingin ka kay Lord, mahalaga si Lord sa iyo. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, mahalaga sa iyo ang Panginoon. Kung lagi kong nagbabasa ng Bible, tinahanap mo ito, mahalaga ito sa iyo. Pero kapag hindi na itong hinahanap ng mata mo, iba na, ano ibig sabihin nun? Yun yung laman ng puso mo. Yun ang hinahanap mo eh. Kaya ang tanong ano yung hinahanap natin? Ano yung laman ng puso natin? Saan natin ginugugol yung ating attention? Ano yung ating pinopokus? Saan natin pinopokus? Mga estudyante, pag pinopokus niyo yung inyong buhay at panahon sa pag-aaral niyo, ang future ninyo magiging maganda, gagraduate kayo. Amen. Pero kung lakwat yan, puro games yan, ang future niyo magiging gamer kayo. At marahil bigo kayo sa inyong layunin sa buhay. To wait on the Lord means to look forward, expecting, desiring that the Lord will give us strength. Tungkol sa isang may sakit. To wait on the Lord, may sabihin ay, tinatanong mo na hihipuin ka ng Panginoon. Palalakasin ka niya. Kasi pangako niya, by His stripes you are healed. Amen. To wait on the Lord means wait for God something to work wonders and miracles in your life. To wait on the Lord means may inaantay kang may gagawin ng Diyos sa iyo. Pakibalik muli yung thirst. Dito ko magtatapos eh. Wait. Tingnan nyo. Sinong hinihintay? Yung sagot? Kagalingan? Pagpapala? Biyaya? Kagalakan? Hindi. Ang susi, si Lord. Inaantay mo hindi yung kagalingan, kundi si Lord mismo na nagpapagaling sa'yo. Inaantay mo yung blessing, hindi si blessing, kundi Diyos na nagbe-bless ng buhay natin. Kung malungkot ka, huwag mong hintayin yung kagalakan. Antay mo ang Panginoon nagbibigay ng kagalakan. Because without Jesus, anything that you work wonders in your life won't work. Hindi po ito magiging mabuti. Hindi po ito gagalaw at kikilos. Hindi po ito maging productive unless God is the center of it all. Take note, ang promise ay para kanino? Para doon sa mga nag-aantay sa presence ng Panginoon. So waiting the Lord means, si Lord mismong hinaantay natin sa buhay. Hinahanap, pinopokus natin ating attention sa Panginoon. Ito po na-realize ko during the time na ako po ay young people. And a foreign missionary came to me. Sabi niya, Pastor June, alam ko may sakit ka. Ako po yung nilalagnat nun. Gusto mo kagalingan? Opo, siyempre naman. Sabi niya, yakapin mo si Jesus. Anong kinalaman yung liling ko? No.
Because Jesus is your healer. Don't look for the healing, look for the healer. Focus your attentions, wait on the Lord, not on something that you can receive from God. Amen po ba? May problema ka, huwag mo hintayin yung solusyon. Hintayin mo yung Diyos na magbibigay ng solusyon sa problema mo. Ang problema niyan, pag tayo nananalangin, we incline to look more on the gifts rather than the giver. Remember, those who wait on the Lord, to whom? Tayo maghintay? Ang Panginoon mismo. Ang Panginoon. Ang tanong, si Lord ba ang ating atensyon? Sa pag tayo sumasamba ba, si Lord ba ang ating focus? Kaya marami pong kumakanta na, naglilingkod na kay Lord, nanghihina, malungkot. Pagkatapos umawit, lungkot. Bakit hindi ka masaya? Ako na naman kasi song leader. Bakit? In the Lord. Pag ang Panginoon, inawitan mo, pinuri mo siya, mismo siya ang focus mo, hindi ka manghihina. Hindi ka manlulupay. Patuloy ka maglilingkod na may kagalakang gagawin. Kahit sa panahon ng Panginoon. Si Paul nga sa panahon ng kanyang karamdaman, 3 times yung pinagpili, hindi siya tinugon ng Diyos. Bakit? Sabi niya, but my grace sufficient for you. Kung kailan ka mahina, so kung nagiging kalakasan mo. Ibig sabihin, ang Panginoon ang naramdaman niya sa kanyang buhay. Alam niyo po, heaven and earth will pass away. We, as pastors and ministers ng gospel ng Lord, mawawala po sa mundong ito. Maging historia na lang kami. Pero ang Panginoon, mananatili po siya sa gawain ng Panginoon. Noon, ngayon, at hindi siya nagbabago. Why? Because Jesus never fails. Never fails. Jesus never fails. At sabi ng Bible, wait on the Lord. Ang pinakasusi niyan, kung gusto mo ng kalakasan, kagalingan, tagumpay, wait on the Lord. Think about Jesus. Isipin mo ang Panginoon. Tugon niya sa kalagayan, tugon niya sa problema. Think about the Lord, Jesus Christ. Mga anak, anong inaantay nyo? Yung allowance nyo o yung nanay na nagbibigay ng allowance nyo? Naniyayakam naman, salamat po kahit walang allowance, basta nandiyan kayo. Think about them. Think about the Lord. Think about Jesus. Amen? Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Sino po dito na kailangan renewed strength? Think about the Lord. Wait on the Lord. Pasuri tayo sa Panginoon dahil alam naman ni Lord ang kalagayan natin eh. At kung meron man sa atin ang kailangan ng kalakasan, just come, pray to God. Andito po yung altar, pwede po yung humakbang, pwede po yung pray, pero be reminded of this. You must wait on the Lord, looking unto Jesus. Tumingin tayo sa Panginoon, lumapit tayo kay Jesus, because Jesus never fails. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Sino po nang kailangan ng prayer, just come and we will pray. Para sa piligid, Panginoon, ako po'y nanghihina. Admit niya, aminin po natin dito sa Panginoon and ask God, Lord, nais kitang yakapin, Panginoon. Sa panahon ng aking panlulupay, nais kitang yakapin. Panahon ng aking kapigat, nais kitang yakapin, Lord. Sige po. Huwag po kayo mahiya. Just come. Just come. Hallelujah. 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 Kayo po na nandiyan sa inyong tahanan, kinalalagyan, ano man ang iyong bigating daladala sa umagang ito, just come to Jesus. Jesus never fails. Wait on the Lord. Wait means to desire for something, to receive something from the Lord with faith in your heart. To wait on the Lord means to desire on the presence of God. Hallelujah. Isipin po natin ang huwag mo na yung problema ang dalada, kundi ang Panginoon na tumutugon ng problema. Amen. Hallelujah. Tayo pong lahat makipag-ugnayan sa Panginoon. Just talk to Him. Father God, aming Diyos, aming Tatay, lumalapit po kami sa iyo. Hinahangad po namin, Panginoon, yakapin mo kami ng iyong presence, O God. Lumalapit po kami may kababaan, may kahinaan,
ipanlulupaypay. Inamin po namin aming tunay na kalagayan. We are weak, Lord. Allow us, O God, to understand what is weakness, O God. Some of us are physically in pain. Lord, aminin ko po sa Panginoon, hindi po kami malakas physical. Lord, minsan nahirapan kami huminga. Minsan nahirapan kami umakyat, kumilos, gumalaw. Lord, kailangan namin ng maintenance, O God, to maintain the health ng aming pong buhay. Alam mo ito, Panginoon. Minsan kailangan namin pumunta sa doktor kasi wala kaming kakayanan. Diagnose ang aming mga sarili. Lord, minsan, Panginoon, kailangan namin mga problema sapagkat yung bayarin sa aming pong mga pangailangan, hindi namin maabot. Kasi walang laman namin bulsa at kung meron mang kulang ito, Panginoon, para pambili ng mga bagay namin pong kailangan sa buhay upang kami mabuhay. Lord, kami po, Panginoon, ay may mga relasyon, O Diyos, na marahil nang hindi nagaging maayos. And we fail to realize, Lord, how important you are, O God, in the midst of our relationship. Bigo, kuminsan mali, O God. May mga weaknesses kami, Panginoon. Minsan sa aming mga pagdesisyon, aming pagpili, Panginoon, na kami nagkakamali. Mali, Panginoon, desisyon namin, Panginoon, sa aming pag-aaral, trabaho. Minsan di kami masaya, Panginoon, Lord. O God. Hindi namin pinupuno ang aming isip ng mga bagay na may kinalaman sa iyo. Lord, inaamin po namin aming tunay na kalagayan. Spiritually, Lord, we fail in putting your words into our minds more open, O God. Lord, we fail, O Lord, to understand how important you are, O God. Patawarin mo kami, O Diyos. Ibalik mo po, O Lord, bigyan mo kami ng kalakasan, higit sa dati namin kalakasan na wala. Lord, emotionally, spiritually, O God, strengthen your people. Renew their minds. Renew their heart. Renew their strength, O God. Give us power, O God, to overcome this world. Hallelujah. In the name of Jesus, Lord, dalayan ko po, Panginoon. Yakapin ka ng bawat isa sa amin, Lord. We desire more of you, O God. Sige po, kausapin po natin ang Panginoon. Ikaw at ang Diyos lamang, kapatid. Huwag mo intindihin yung katabi. Ikaw at ang Panginoon, kausapin mo ang Panginoon. Yakapin mo ang presence niya. Wait on the Lord. But to those who wait on the Lord shall renew their strength, sabi ng Panginoon. Lord, sabi mo po, Panginoon, kapag ika'y aming inaantay, nagtitiwala sa iyo, umaasa sa iyo, bibigyan mo kami ng bagong lakas at sigla. O Diyos, God. Ilan po dito, Panginoon, may mga problemang sa kanilang tahanan, pamilya. I pray, Lord, strengthen them. Lord, dito po, Panginoon, may mga pagkukulang kami nagawa, may pagkakasala kami nagawa. Lord, forgive us, Lord. Oh God, in the name of Jesus. Itaas mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, oh God. Aming Diyos, aming Tatay. Hallelujah. 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 Strengthen your people, oh God. Give us power, oh God. Give us victory, Lord. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Let your presence, O God, take over our lives, O God, at this very point in life, at this very moment, O God. We ask to unload our burdens, O God. Lord, unload every cares that we have in this world, O Lord, in the name of Jesus. Touch your people, O Lord. Touch them. Panginoon, ipadama mo. Kapatid, damin mo presence ng Lord. Let the presence of God touch our lives. Hallelujah. God, hallelujah. Kilalanin natin ang Diyos na siya ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Dahil sa lumikha ng lahat ng bagay, walang bagay na mahirap sa Kanya. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Hallelujah. Kaya niyang bigyan ng kalakasan ng nanghihina, kapangyarihan naman ng nangailangan nito, tagumpay ang mga naging bigo, at bibigyan niya ng kalakasan muli ang bawat isa sa atin, O Diyos. Lord, believe. Lord God. Yes, Lord. Hallelujah. Oh. Hallelujah. Live in me, O God. Hallelujah. All my life.
Take over. Lord, let your touch, O God, falls upon my sister's life, Lord. Embrace mo sila, Panginoon, yung power. Strength, Lord, that comes from you. Father, in the name of Jesus. Lord, strengthen my sister, O God, in Jesus' name. Madaman yung presence mo, Lord. Yung perfect presence mo, awesome presence mo, O God, in the name of Jesus. Hallelujah. Amen, O God. Panginoon, pagpapala, mga kalingalingat, pag-abot, biyaya, kalakasan po, Panginoon, Lord, in my sister's life. Lord, strengthen them. Strengthen my sister, Lord. Strengthen my mother, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Lord, strength and healing power upon my sister, Lord, in Jesus' name, Lord. Hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. Lord, strength, power, blessing, Lord. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name, Lord. Strengthen mo my sister, Panginoon. Palakasin mo siya, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name, Lord. Let your touch, O God, embrace mo, Panginoon, ito, O Diyos. Yakapin mo siya na yung presence, O God. May His desire, O God, His desire more of you, Lord. Hallelujah. More of you, Jesus. More of you. More than your blessing. More than everything, Lord. Hallelujah. You are the one. Hallelujah. We're putting our trust upon you, Lord. Touch your people. Lord, ipadama mo po ang ikalinga, Lord God. Ama, 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 Ama. Yakapin mo po yung presence kapatid ko ito, Lord, in Jesus' name. Magtagumpay mo siya, Ama, sa pangalan ng kaliwan mo po, Diyos, in Jesus' name. Lord, hallelujah. Oh, rabakayan talaga si Beka, rabakayan, hallelujah, raka. Oh, rabakaking, hallelujah, hallelujah. Oh, digla. Jesus, hallelujah. Child, oh Lord, touch him, touch her, Lord, in Jesus' name. Pray mo siya, Lord, sa pangalan ng Jesus. Hallelujah. Oh Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Lord God, Jesus. Lord, pray. Touch my brother's life. Power him, give him strength in Jesus' name. Forgive him, Lord, in Jesus' name. Thank you so much, Lord. Grace, love, and mercy, O God. Padi, God. Hallelujah. Let your touch, Lord, ipuin mo po, Panginoon, kaaliwan mo po. Lord, unload her burdens, O God. In Jesus' name, yakapin mo po ng kanyang presence, yung kanyang buhay. Lord, embrace mo siya ng yung presence of God sa panahon ito. Abutin mo siya, Ama, 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 Ama. Salamat po. Andiyan ka. Hallelujah, in Jesus' name. Lord, in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God. Patuloy po tayong manalangin, kapatid. Patuloy po natin hilingin sa Panginoon kanyang galaw at kilos. Patuloy po natin yakapin ng Panginoon. Masaya po natin damhin ang presence ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah. Thank you, Father God. Lord, I pray for your blessings upon my sister's life. Ngayon, embrace mo siya ng yung presence, yung tugon, kalakasan po. Let your strength be your strength, O God. And Lord, I pray that she may learn to know, understand who you are, how important your presence are sa buhay niya. In Jesus' name, salamat po, Panginoon. Lord, I pray blessing, presence, encouragement, strength on my brother's life. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, I pray, Lord God, in Jesus' name, we pray for your presence. Lord, your touch mo po sa buhay ng bawat isa. Hallelujah, in Jesus' name. Lord, yakapit mo sa inyong presence. Patuloy mo pong alipin ang talagang kapatid kong ito. In Jesus' name. Salamat po, Ma. Salamat po, Lord. In Jesus' name, empower them. Empower them. Empower my sister, Lord. In Jesus' name, Lord. Strengthen them. Strengthen them. Lord, strengthen them, Lord. Answer their needs, O God. Embrace them with your presence, Lord. Yakapin mo sa Panginoon na yung presence, Panginoon, kapatid ko ito. Lord, yakapin mo siya, Panginoon. Madaman niya, Panginoon, at makanasan niya. Nandito ka. Hindi mo iniwan, ipinababayaan man, Lord. Salamat po, Diyos. Ikaw ang aming kalakasan, Lord. Alam mo, Panginoon, kanyang pangailangan. Alam mo ang problema, Panginoon. Alam mo kanyang kahilingan, O Diyos. Walang bagay na lingit sa iyong kaalaman, O Diyos. All is known to you, God. Bless us as well, Lord. And you have prepared for us to receive something that comes from you, Father, in the name of Jesus. Sa pangalan mo, Diyos, ng hilap ng bagay sa buhay namin.
Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Lord. Blessing, 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 oh God, in Jesus' name. Hallelujah. We pray, Father God, touch your people. Touch your child, oh God, in Jesus' name. Embrace them. Embrace them, Lord. Embrace them. Embrace them. Hallelujah. Let your spirit, Lord. Hallelujah. Lord, bless. Lord, touch. Touch your people. Touch your people, Lord. Yes, name. Jesus. Lord Jesus. Lord God, Jesus' name. Oh, Jesus, Lord God, touch your people. Embrace them with your love. We desire more of you, Lord. We desire more of your presence. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Patuloy po rin ng Panginoon. Hallelujah. All my life, only else me. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh God, Panginoon, napakabuti mo sa amin. Posible pala, Panginoon, na sa kabila ng aming mga bigatin, ang kaaliwan mo at kagalakan ay sumaamin. Amen. Panginoon, naniniwala po kami na we receive something greater today that you have prepared for us to receive. Madakilang bagay aming pong tinanggap. With faith in our heart, O Lord, waiting on your presence, O God, waiting more of you, Lord. Salamat po, Panginoon. Oh, glory be to your name. Pasalamatan po natin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory and honor belongs to Him alone. Hallelujah. Praise God, praise God. Lord, hindi ka nagbabago. Patuloy mo kaming patatagin sa iyong pananampalataya. Ikaw pa rin ang Diyos na nagpapatawad, Diyos na nagbibigay ng pag-asa, panibagong buhay at lakas. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng pag-abot, pagalingan, at kagalakan ng buhay. Salamat po, Panginoon. All the glory, honor belongs to you, and we bring it back to you alone. Oh God, to you alone, oh Lord. In Jesus' name, everybody say amen. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Praise God, praise God. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Sino po nakadama ng kalakasan? Praise God. Hallelujah. Amen. Tayo po'y dadakong muli sa isa pang mahalagang gawain at alam natin po itong gawain ito ay atin pong ginaganap kapag unang linggo ng bawat buwan. Bawat buwan. Okay. Every first Sunday of the month. Though, ang message nito hindi lang every first Sunday, no? Ang mensahe ng taglay nito, every day of our lives. We think about goodness of God, we think about His greatness, we think about His sacrifice ng Panginoon sa buhay natin ito. Salamat sa Diyos, sa kabutihan niya. Amen. Muli po tayong tumayo. Bago natin tanggapin ang mga bagay na ito, basahin po natin ang talata ng Panginoon. Fill our minds with this word. Minsan kabisado na natin ito eh. Ang sabi ng Bible, sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Sabi ni Paul, nung gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpira-piraso ito, at kanyang sinabi, ito ang aking katawan, inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Okay, hindi po yung ostya ang mahalaga. Ito'y simbolo lamang. Simbolo ng Panginoon. Ang kanyang katawan na nagkaluray-luray sa krus. Think about that. Isipin po natin yun. And then, sabi po rito, matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Ito pong kopa na din yung bit-bit, dala-dala.
tangan-tangan ay simbolo lang po ito ng dugo ni Kristo. Sabi ng Panginoon, aking. Take note of that. Aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. So think about the Lord. Focus natin sa Panginoon. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa kopang ito, ipinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Think about the Lord's return. Sinong babalik? Sino? Sinong nananabik sumalubong sa Panginoon? Unless hindi siya laman ng puso natin, walang pananabik yun. Unless iba yung umukupan ng puso at kalooban natin, iba yung pananabik natin. Anything that occupies our hearts more than the Lord is our idol. Ulitin ko pa sinabi ko, anything that occupies our heart more than the Lord is our idol. Idolatry, God hate idolatry. God is a jealous God. And it deserves more than what we think about. Kasi ibinigay ng Panginoon ang lahat sa atin, para sa atin. Ganon tayo kahalaga sa Panginoon. Binigay niya nga buhay niya, alang-alang sa atin. Sino ba tayo para pag-alayan ng buhay? Kagandahan ng langit, nandun na nga siya, bumaba pa rito para gumulo buhay niya. Think about that. Pero tinanggap niya ang lahat because He loves us. Mahal ka ng Panginoon, kapatid. Nagkasala ka man, mahal ka ng Diyos. Nagkulang ka, mahal ka ng Diyos. Nagkamali ka, mahal ka ng Diyos. Sapagkat nais ng Diyos na makapiling tayo magpakailanman. Gusto ng Panginoon baguhin ang buhay natin. Gusto ng Panginoon may pakita sa atin pag-ibig niya. Sa pamagitan po ng pagtanggap natin ito, iniisip natin kabutihan ng Panginoon. Namatay sa alang-alang sa atin. Di po ba kagalakan yun? Di po ba enjoyable na paglingkuran ng Diyos? Isipin, meron tayong Diyos na nagmahal sa atin. Ungrateful naman kapag hindi natin nagawa yun. Isang banda, hindi lang yun, sabi rito, alalahanin daw natin siya ang kanyang pagkamatay sa krus at ang kanyang muling pagparito. Babalik ko ang Panginoon anumang sandali. Wait. There's something more na pinipare ng Diyos higit sa ating inaasahan. Amen. Nawa, at ng bagay na ito, magsilbi pong hindi lang paalala kundi pananabik sa kalooban natin. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama, salamat po sa pag-ibig mo sa amin. Panginoon, salamat Lord, hindi mo pinakita ang iyong sarili. Alang-alang po sa pag-ibig mo sa amin, O Diyos. Tulad ng Ama, ibinigay niya kanyang bugtong na anak. At ikaw, Panginoon, hindi mo naman tinanggi ang katotohanan. You offer your life for us. To die on the cross. Na kami dapat namatay, kami dapat nagbayad ng aming pagkukulang, kami dapat parusahan. Pero you suffered for us because you love us and you don't want to our lives to be perish, O God. Ayaw mo mapahama kami. Ayaw mo mapunta sa impyerno ng aming kaluluwa. Ayaw mo kami, Panginoong, malayo sa iyo. Gayun pa man, Panginoon, patawarin mo kami kung kami po'y nagpapasya mga bagay na sa isip namin nagpapalayo sa iyo. Lord, sa pagkakataong ito, sa pagtanggap namin ng mga bagay nito, samahan mo kami, O Diyos. Maintindihan namin ng lubos at maranasan, mayakap ka ng lubos, Panginoon, at pahalagahan ang sakripisyong yung ginawa at kamatay sa krus alang-alang sa amin, Panginoon. Lord, how good you are, O God. Thinking about the cross of Christ, your passion, your love, your suffering, because of us, because of me. O God, napakabuti mo sa akin. Napakabuti mo sa amin. Lord, ginugunita po namin ang kabutihan mo. Maging yung banal na dugong ito, Lord, na sa cover us of our sins. Sabi ng Bible, kung walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Lord, you want to forgive us. Kung hindi man kami mapatawad ng aming kapwa, salamat may Diyos na marunong magpatawad. Salamat po sa forgiveness. Salamat po, Panginoon. Salamat for forgiving us, for cleansing us, O Lord, through your precious blood. Thank you, Lord, for giving us hope for the future. Thank you, Lord, for preparing ourselves to go to heaven in your presence. Sapagkat darating ka, Panginoon. Darating ka. Ano man sandali ngayon, bumalik, Panginoon. At tulungan mo kaming laging maging handa sa pagsalubong sa iyo na may kagalakan sa aming puso. Kung hindi man nagagalak ang bawat isa sa amin, kung meron man sa amin lungkot, na marinig ikay muli ba pa rito, Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na ma-realize namin ang kahalagahan ng presence mo sa buong buhay namin. Pinugrama ang buhay namin, hindi lang pang dito pang lupa, kundi inilaan mo, Panginoon, ang aming pong buhay magpawalang hanggan sa iyong presence of God. Salamat po, Panginoon. Mayakap ka namin sa pagtanggap namin ng mga bagay dito. Ito pong aming dalangin, kalaki pang aming taus-pusong pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Sabay-sabay po natin kainin.
Sabay-sabay po nating inumin. Thank you, Jesus. Thank you, God. Pagyan ng Panginoon. Hallelujah, Lord. Ang kabutihan mo, Panginoon, hindi nagmamaliw. Ang awa at biyaya mo, Lord God, patuloy kaming hinahabol, Lord God. Salamat sa iyo, Panginoon. Lord, we thank you sa mga kapaguran namin dahil alam namin sa presensya mo, Panginoon, meron kaming kapahingahan, Lord God. Salamat sa minsan nagkakasakit kami, nararanasan namin, Panginoon, kagalingan mo, Panginoon. Hindi namin mararanasan yun, Panginoon, kung hindi kami nagkakasakit, Lord God. Salamat, Panginoon, nawawalan kami dahil nalalaman namin na nagpo-provide ka, Panginoon. Palagi ka nagpo-provide, Panginoon. You never fail, Panginoon. Jesus never fails, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Lord God. Hindi ka nagkukulang, sapat at tapat ka, Panginoon, sa iyong mga nilikha, Lord God. Salamat sa iyo, Panginoon. We thank you for everything, Panginoon, na ginagawa mo sa buhay namin at sa gagawin mo pa in the future, Lord God. Thank you, Jesus. Patuloy mo kaming ingatan sa aming paghiwa-hiwalay, Panginoon. Ito po ang aming samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Taas po natin ating mga kamay sa Panginoon at sa ating patuloy na pagtanggap ng biyaya at kalakasan at tagumpay ng Diyos. Taglay ng bawat isa sa atin ang basbas at pagmamahal ng Diyos Ama, biyaya at patuloy pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak at ang patuloy na pagkikisan, kaaliwan at patnubay, gabay ng Diyos Espiritu Santo ay suma ating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you all. God bless po. Amen. Magkamayan po tayo bago tayo umuwi. Praise God. Magandang araw po sa inyo lahat. Blessed day.